So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon guys, pag-usapan natin tong si Butanding, si Harry Roque. Alam nyo guys, may mga bagay talaga na hindi na nga dapat ginawa. Ang ginawa niya, pinagmalaki niya pa. 'Di ba? Nakakaloka. O tingnan nyo yan. Here now in Sanya, China to propose a peaceful solution to the Spratly Island dispute. Diba? Diyan pa lang sa post niya na yan, halatadong tinatraidor niya ho ang sarili nating bayan. Grabe ka naman, Butanding. Nakakaloka. So, kahapon guys, syempre ngayon, kahapon kasi yan lumabas ang balita, 23 hours ago, nung na-screenshot ko from this moment. So, kahapon at ngayon, si Harimau, si Butanding ay nandoon ho sa China. So, nandoon siya para sa isang conference. So ngayon, as a Filipino, 'di ba, na aware naman kung sino yung mga nasa list ng government, nagtataka lang ako sa part ni Harry Roque na ano yung role mo diyan? Bakit ka nandiyan? Kasi guys, in the first place, hindi naman si Harry Roque, si Butanding, parte ng gobyerno, ng government ni Pangulong PBBM. At beside, wala naman siya sa list sa mga kabinete, di ba, ni Pangulong PBBM. So, the really big question here is, bakit ka nandiyan? Di ba? Tapos yung topic nila sa conference na yan ay yung tungkol sa West Philippine Sea. Di ba? Nakakaloka. Yan guys, oh. Nakikita niyo yung picture na yan? Ayan, nakikita niyo yan? Here now in Sanya, China to propose a peaceful solution the Spratly Island dispute. So, ano yung role mo dyan? Hindi mo na nga dapat pinost, pinagmalaki mo pa. Gago. Diba? Tapos yung tanong ko dito, bakit ka magpo-propose ng isang solution, diba, dito sa China, ukol sa dispute, diba? Di ka naman part ng government. Ano yung, ba't ka nagngangaw-ngaw dyan? So, parang napaisip tuloy ako na, what if inutusan tong si Harry Roque na pumunta ng China tapos sabihin ko ano mga eksenang ganap dito? Diba? What if, ganun lang naman yung pumapasok sa isip ko? Kasi, hindi naman siya parte ng gabinete ni Pangulong PBBM. So, bakit siya papasok at, diba, susolusyonan niya daw, diba, ang, China, meron siyang proposed solution ukol dito sa dispute. Hindi naman siya parte ng government. Did you really get my point, guys? So, ano yung role mo dyan? That is the really big question. So, ngayon, guys, ito, isa pang post niya. Pakita natin. Yan, oh. The Open Forum, Attorney Harry Roque speaks before the Chinese Academy. Mamaya ipapanood ko sa inyo yung video. Talagang mabubullshit talaga kayo, guys. The Open Forum, Attorney Harry Roque speaks before the Academy at the Symposium on Global Maritime Cooperation and Ocean Governance 2023 in Sanya, doon sa China, November 8, 2023. So, kahapon yan. So, papakita ko na muna ata sa inyo yung first part ng video ni Butanding. Kakaloka tong Butanding na to. Sino yung nagpadala sa'yo dyan? Ha? Sino yung nagpadala sa'yo dyan? Kakaloka. Nakakasama ka ng loob. Biruin mo, sarili nating bayan, tinatraidor mo. Tapos ngayon ka pa talaga kumilos na wala ka na sa government. 'Di ba? Ngayon ka pa talaga nagsisisip-sip. Wala ka na sa government. 6 na taon kang naging 6 na taon ka na nasa termino mo, tapos ngayon ka pa talaga naglalakas ng loob na magagaganyan sa ating government ngayon. Gago. Anyway, ito yung video, guys. I have to say though that from the academe, having joined the tumultuous world of politics for the past 6 years, that I find it refreshing that at least in this conference, we have had novel suggestions on how to resolve the disputes, highlighting, for instance, existential questions of climate change. And of course, as our colleague from Indonesia has said, concerns about environmental law. But the reality is the dispute is about land territories. And it is still land from which we reckon maritime territories. And any resolution, therefore, has to apply existing principles of public international law, not UNCLOS, on which state
has a superior claim to the disputed islands. O di ba guys, first part pa lamang ho ng video, nakakaputang ina na talaga, nakakagago. Talagang halatang pinuno ng kabulshitan. So, sa madaling sabi, yung gusto niyang ipahayag, yung pinaglalaban na raw ho natin dito sa West Philippine Sea ay land territories. Uulitin ko guys yung sinasabi niya na yung pinaglalaban na raw ho natin dito sa West Philippine Sea ay land territories. Kung land territories raw ho ito, hindi dapat ito solusyonan ng UNCLOS. Di ba gago? Nanggigigil ako sa'yo, Butanding. Ang sarap mo talagang anuhin. Di ba? Tsaka guys, ako bakit tungkol ba to sa land territories, itong pinaglalaban natin? Ha? Hareroke, Butanding, sa tingin mo, yung pinaglalaban natin dito is about land territories? Easy. Kaloka kang Butanding ka. Ang pinaglalaban natin dito, exclusive economic zone within 200 nautical miles. Nautical miles. O targisan niya, nabubulol na si Mima. Animal talaga tong Butanding na to. Diba? Pupunta ka na lang dyan, mambubullshit ka pa. Tapos yung mga ibang Chinese tuwang-tuwa kasi mayroong isang Pilipino na dumidisagree dito sa gusto ng Pilipinas. Tapos pumapabor dito sa China. Ulitin natin yung video Pakita na sa inyo. I have to say though that from the academe, having joined the tumultuous world of politics for the past 6 years, that I find it refreshing that at least in this conference, we have had novel suggestions on how to resolve the disputes, highlighting, for instance, existential questions of climate change. But of course, as our colleague from Indonesia has said, concerns about environmental law. But the reality is the dispute is about land territories. And it is still land from which we reckon maritime territories, and any resolution, therefore, has to apply existing principles of public international law, not UNCLOS, on which state has a superior claim to the disputed islands. O diba? Talaga nga namang mapapakanta kayo na, o diba? Nakakaputang na. Kakaloka. So, klarado naman yung kanyang gustong iparating sa atin. Sa madaling sabi, yung pinaglalaban na raw ho natin dito sa West Philippine Sea ay land territories. So, kung land territories ito, hindi daw ito sakop na solusyonan ng UNCLOS. So, yun yung kanyang pagkasasabi. Sa part ko naman guys, hindi naman land territories yung pinaglalaban natin dito sa West Philippine Sea. Ang pinaglalaban natin dito is yung exclusive economic zone within 200 nautical miles. Ang sarap mong pektosan, nanggigigil ako sa'yo, nakakaloka ka. May mga bagay na hindi na nga dapat pinost, pinagmalaki mo pa, animal. Diba? Nakakaloka tong si Harimau, si Butanding. So, the Symposium on the Global Maritime Cooperation Ocean Governance 2023, yan yung kanyang inatenan na para sa akin ay literal na pagtatraidor ito para sa ating inang bayan. Imagine, hindi ka parte ng government. Hindi ka nga nanalo, diba? So, wala ka din sa list ng gabinete ni Pangulong PBBM. So, bakit ka nandyan? Ano yung role mo? Yan lang yung pinakatanong ko. Ano yung magiging role mo dyan? Talaga, what a good man. So, anyway guys, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Nakakaloka.